no? May pinag-uusapan na kung saan po mga ka-GPnatics, parang nagagalit itong si Boying Rimulya dito kay SecGen ng Kamara, mga ka-GPnatics. Dahil humihingi din daw ito ng sabpina, pero parang ayaw siyang pagbigyan, mga ka-GPnatics. Ano ba ang halaga ng pinapasabpina ni Boying Rimulya sa Secretary General? Bakit ayaw nila itong ipakita, ayaw nilang ilabas? May tinatago ba ang Kamara, mga kababayan, tungkol sa mga tao na gustong imbestigahan ni Boying Rimulya? Ito rin ang pag-usapan po natin. Ang House sa Kongreso, at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. Okay. Kami po ay may subpoena rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN. SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang subpoena na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sabpinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. So parang nakikita ko dito, mga kababayan, yung sabpina na to ay para doon sa mga congressman. Kung sino man yung mga congressman na yon, kasi parang napag-uusapan din yung plunder case na ipapay laban kay Chis Escudero at dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mukhang yun ang pinupunto dito nitong si Boying Rimulya, mga kababayan. Kaya pinapasabpina niya yung isang Secretary General. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Sa bagay, mga kababayan, parang gustong sabihin ni Boying Rimulya, win-win situation lamang ang gawin natin. Hindi pwedeng kayo hihingi, mga kababayan, tapos pag pinasabpina kami magko-comply, tapos kayo pag pinasabpina, ayaw nyo kami pagbigyan. Diba? Parang ano yan mga ka-GPnatics, yung mga DDS, diba nung nakaraan sinasabi nila, kapag bakit daw tayo pumayag na maging tauhan daw ng Interpol? Di ba, ang Interpol, mga ka-GPnatics, nung panahon na yon, tayo humihingi rin tayo ng tulong sa kanila. Di ba, yung hinuli si Alice Guo, si Cassandra Ong, at yung iba pang mga personalities, maging si Tebes. 'Di ba? Tapos mga kababayan, nung ang ICC ang nangangailangan using etong Interpol, wag daw natin pagbigyan. Parang timang. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggi at meron mga official na tumanggi? Wala sa akin, wala hong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Correct. Or hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sabpina ng Ombudsman ay sabpina po ng batas. Sir, sorry. Itong sabpina po for Sofronio ay para ibigay po si Minister Sofronio Gabunada sa inyo yung mga salin. Isang congressman lang po or multiple individuals po? SALN niya mismo. Ay, Sofronio. Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So, sir, itong nirereklamo niyo po parang hindi po nire-recognize yung sabpina. Concerning Sofronio Gabunada lang. Yes, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang SALN ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso
at lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihibi rin po namin ang kanilang mga salin. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas at sana wag silang magkakamaling humindi sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Ibig sabihin, mga kababayan, seryoso talaga si Ombudsman Boying Rimulya na tuntunin, mga ka-GPnatics, kung talagang itong mga to ay naayon ba ang kanilang mga yaman doon sa kanilang mga sahod, 'di ba? Sa kanilang mga nakukuha. Kasi ito, Deputy Secretary General lang daw, pero pinaghihinalaan ni Boying Rimulya na napakalaki po ng kanyang salin. Maging itong mga kongresista, mga kababayan, ay gustong tingnan lahat ni Boying Rimulya. 10 taon ha? 10 taon mula ngayon. I mean, pabalik, mga ka-GPnatics. Mula ngayon, pabalik, ay kailangang isabit daw ng mga kongresista yung kanilang mga salin. Kasi nga naman grabe talaga yung ginawa dito ni Samuel Martires at ni Digonio nung panahon na yon dahil nakita natin, mga ka-GPnatics, wala na tayong access to sa public, di ba? Bilang isang publiko, wala tayong access doon sa salin ng mga politiko na to, samantalang dati, mga kababayan, kahit nasan ka, kahit nasa bahay ka, gamit mo cellphone mo, kahit nasa galaan ka, pwede mong makita yung mga salin na yan. Kaya nga nagtataka ako doon sa sinasabi ni Digong na rason na baka hindi na raw sila makapagtrabaho dahil baka ang tuunan daw ng pansin ng mga kababayan natin ay yung salin na lang nila. O yung salin na lang ng mga politiko. Ang sabi ko naman, mga ka-GPnatics, teka, parang mali yan. Yung argumento mo na yan ay sabaw. Sabi kong ganon. Kasi unang-una, bakit naman pag-iinitan at bakit ka naman hindi makakapagtrabaho kung wala kang itinatago, kung walang irregularities doon sa salin mo? Therefore, hindi ka dapat mangamba. Hindi ka dapat mag-isip ng kung ano-ano. So, let the public see, mga kababayan, kung ano yung talagang meron ka, kung ano talaga yung kumbaga yung sinasahod nyo ay naayon ba? O yung pera nyo ay naayon ba sa inyong mga sinasahod at pinagkakagastahan? Kung matatakot kayo na ganyan, ibig sabihin may tinatago kayo. Meron kayong mga lihim, meron kayong mga, alam nyo na, mga kababayan. Diba? Mga nakaw. So ngayon, syempre, kung lahat yan, lahat ng kongresista magsasubmit, mukhang marami ang makikita dito. Mukhang marami ang masisilip pag nagkataon. 'Di ba? Yan ang mga ka-GPnatics, yan ang warning nitong si Ombudsman Boying Rimulya dito kay Secretary General Cheloy Girapil na dating PCO Secretary. No? Ayaw ko rin diyan, sa totoo lang, ayaw ko diyan kay Cheloy Girapil, mga ka-GPnatics. Hindi ko talaga nagustuhan yan dahil palagay ko, no? Makadigong Duterte din yan, mga kababayan. Yung hinahanap na salin nung tao, nung Deputy Secretary General, hindi ko alam kung baka ito, mga kababayan, ay tinutuntong nila kasi 10 years Sabi 10 years. So, ibig sabihin, mga ka-GPnatics, baka ito yung panahon, may kinukumpirma ito si Boying Rimulya. Baka kinukumpirma niya yung sa mali-malitang pera noon. 'Di ba? Na nakita nila panahon pa ng dating administrasyon. Pag walang tinatago, humarap siya, wag TNT, sabi ni Ma'am Marlene Valencia. Tama. 'Di ba? So ayan, mga kababayan, hanggang dito na lamang ang ating live streaming at magkita-kita tayo mamaya ulit, no? Second round, mga kababayan.